Ma-effort naman daw eh. Opo, ma-effort naman daw talaga itong si Bernard na makausap natin para sa H2H Confessions. Pero, ayan na ang problema, pagka may pero. Oo. Pero kahit anong effort at sipag, sablay pa rin daw na makahanap ng jowa naman. Hindi raw kasi yung ano to? Hindi raw kasi unang nakikita kay Bernard yung effort at yung sipag, kundi ang kanyang itsura. Aminado naman po ang ating mga kausap na si Bernard na hindi naman daw siya kapugian at hindi rin daw siya likable. Pero sinusubukan niya pa rin ang dating app. Kaya lang, palagi na lang daw siyang nabibigo. Kaya naman mula po sa Manila, kausapin na natin Bernard. Magandang tanghali sa'yo. Hello Kuya Poy, magandang tanghali. Magandang tanghali Bernard. 20 years old ka pa lang. Ang bilis mo naman, ang aga naman para sumuko na walang magkakagusto sa'yo. Opo. Ha? Opo, Kuya Bakit? Poy. Bakit opo agad? Dapat hindi. Oo, hindi dapat ang sagot mo. Hindi naman. O medyo naiinip lang. Dapat ganun, Bernard. Nagkaroon ka na ba ng karelasyon dati? Opo Kuya Poy. Nung ang last ko, fourth year high school. Mga ilang taong ka ba noon? 18? 17? Mga, siguro mag-17. Sabi mo, ma-effort ka naman at masipag. Nag-aaral ka pa ba ngayon, Bernard, o nagtatrabaho na? Nag-aaral pa po. Nag-aaral. Pero kumikita ka na rin ba ng sarili mong pera? Nagtatrabaho, hindi naman. May sideline po. Ayan, suma-sideline, dumidiskarte sa buhay. Yung sideline mo ba ay hindi naman illegal? Ha? Hindi naman po Kuya Poy. Hindi Diba? naman po. Kailangan maging proud ka sa sarili mo dahil hindi lahat ng kasing idaran mo na nag-aaral tapos suma-sideline ng legal at tapat, ganyan mag-isip. Kahit pa nga sabihin mo na, kasi dito naman, sa pagkakadescribe mo sa sarili mo, hindi po ako kapugian, hindi rin ako likable. Yung medyo hindi ka gwapuhan, matatanggap ko pa. Pero paano mo naman nasabi na hindi ka likable? Bakit? Hindi na nga kagandahan itsura mo, hindi pa ba maganda ugali mo? Inaamin mo ba yon, Bernard? Hindi naman po Kuya Poy. Parang tingin ko lang ganun sa sarili ko. Tingin na ano? I mean, siguro parang tingin ko parang boring ako, ganun. Parang boring kang kausap. Di, at least yung, alam mo, yung mga bagay na yun, may improve mo. Ano pa? Sa tingin mo ay parang boring kang kausap. Sige, ayusin natin yan. Parang boring kang kausap. Ano pa sa tingin mo yung parang kulang sa'yo, Bernard? Ano po kasi Kuya Poy, parang siguro mas seryoso akong yung focus ako sa pag-aaral muna. Parang tingin ko sa sarili, parang masyadong seryoso ako sa tao. So, lagay natin dito, masyadong seryoso, kaya nagiging boring. Ganyan. Hindi marunong, hindi ka masyadong matawa, hindi ka mabiro din sa pakikipag-usap man lang sa mga bagong kakilala. Opo, siguro po Kuya Poy. Parang ganun. So, pag hindi ko ka-close. So, masasabi mo ba na kapag ka ikaw ay may natitipuhan na babae, ay straightforward ka? Na pagka-type mo, sasabihin mo na agad na pwede ba manligaw? Type kita eh. Ganun ka ba? Actually, medyo torpe din ako. Mahihain, ganun. Mahiyain. So, hindi ka rin basta nakakalapit. Pero, kumbaga, alam mo kasi, yung mga iniisip natin, nakaka-apekto yan doon sa mga ikinikilos natin. 'Di ba? Kaya yung iba, inaakala nila na sila ay torpe, kinukulang sa lakas ng loob. Alam nyo, napapansin yan lalo na sa mga gusto ninyong lapitan na mga babae. Kapag katulad niyan, sabi mo ay medyo seryoso ka sa buhay, 'di ba? Ikaw ay nagkakagusto naman sa mga babae pero mahiyain ka rin at the same time. Alam mo ba na nagbibigay ng mensahe yung mga ikinikilos mo sa harap ng babae nagugustuhan mo na napapansin nila na ikaw ay nahihiya talaga at ikaw ay parang napaka-stiff
Ha? Para kang naninigas diyan, para kang nagiging statwa. Alam mo ba 'yon, Bernard? Opo, Kuya Boy. Giveaway yun na alam naman nila na type mo sila, nga lang, kailangan mag-relax ka lang din. 'Di ba? Umpisan mo kasi wag mong i-pressure yung sarili mo na liligawan ko na to dahil gusto ko siya. Hindi. Kilalanin mo muna, makipagkilala, makipagkaibigan. 'Di ba? Ganyan. At saka laliman ang pakikipagkilala at saka ka pumwesto ng ligawan kapag ka medyo feeling mo o ay nakalampas ka na doon sa at least doon sa bakod, 'di ba? Pinapasok ka na ron sa bakod na o sige, pwede naman tayo makapag-usap, makapagkwentuhan, pero huwag magmamadali. Bernard. Opo, Kuya Boy. Oh, pero alam mo Tama po. natutuwa ako sa mga katulad ni Bernard na na hindi ito yung sumobra naman sa lakas ng loob. Ako turn off din sa mga kalalakihan na dahil walang jowa, sobra naman sa lakas ng loob. Maya't maya may nililigawan. Buti hindi ka na-impluwensya ng mga tropa na ganyan. 'Di ba? Yung kahit sino na lang, wag lang masiro. Nakatwiran. Buti hindi ka ganun. Hindi naman po, Kuya Boy. Oo. O kasi alam mo, mas maganda pa rin na yung seryoso nga, yung maayos at yung dekalidad syempre. O yung gusto natin na panliligaw. Kasi kapag ligaw ka ng ligaw at mauna ng sumagot siya na jowa, magastos din yun. O kada yaya mo, di ba? Kahit papano, magmimerienda kayo, bibili kayong sago kung uso pa ba yung sago. 'Di ba? Magkikwentuhan, 'di ba? Bibili kayo ng banana kwe. Ayan, banana Q man lang para makapagkwentuhan, 'di ba? May gastos. Kung 5 yung pinopormahan mo, di 5 times 5 lahat ng gastos mo. 'Di ba? Kaya natutuwa ako sa mga katulad mo na, yes, nahihiya ako pero gusto ko pa rin naman na makipagkilala. So ikaw, sabi mo nga ay busy ka naman sa pag-aaral mo ngayon. Pero alam mo, Bernard, doon sa sinabi mo na hindi ako pogi, hindi ako likable. O sabihin na natin, sa itsura, hindi naman natin talaga basta maayos yan. Pero alam mo na marami ang, lahat naman tayo ay nilikha na perpekto. Ang itsura. Merong katapat ang ating mga mukha. Kahit sa tingin natin, hindi ito kaaya-aya. Okay? Bernard, huwag kang mape-pressure doon, ha? Huwag kang mape-pressure doon. Pero sabi mo nga, masipag ka, ma-effort ka. May pangarap ka naman ba sa buhay, Bernard? Yes po, Kuya Boy. Meron naman. Yan. Yan ang importante. Oo, dahil makikita mo maraming mga naging successful sa buhay, hindi dahil sa kanilang pera, kundi dahil sa dahil sa outlook nila, sa pananaw nila sa buhay o sa diskarte sa buhay, dun sila pumupogi, dun sila gumaganda. Kaya wag mo masyadong problemahin yung itsura na yan. O yung hindi kagandahang itsura, pumupogi yan, gumaganda. Well, hindi physically, pero dahil sa paraan ng pakikipag-usap nila, sa diskarte nila sa kanilang hanap buhay, 'di ba? Sa mga narating sa buhay, 'di ba? Sa talino. Sa galing sa kung anuman, 'di ba? Bernard, doon ka Yes. Opo, doon ka mag-improve. Ano ba ang mga hobbies mo? Mahilig ka ba sa music? Tumutugtog ka ba ng instrumento? Yun nga, Kuya Boy. Di rin ako marunong tumugtog ng instrument. Sa sports, ano sa sports ang meron ka? Basketball, volleyball, table tennis, saan? Weightlifting, gymnastics? More on Kuya Boy, outdoor, yung jogging, marathon, ganyan. Yan, marathon. Swimming. Di ba? Diyan mo galingan. Diyan ka popogi. Diyan ka at least hindi yung physical na magiging pogi, pero yan yung gawin mong leverage. Kung saan pwede kang maging maganda rin at may express mo rin yung sarili mo. Kapag ka ginagalingan natin sa isang bagay, alam mo, kapag ka ikaw ay naging matalino talaga, naging successful, baliwala na yung itsura mo eh. Pero kung ano ang may offer mo sa lipunan na ginagalawan mo. 'Di ba? Pero wag na hindi ka na nga kagandahan sa itsura, sama pa ng ugali mo, illegal pa ang pinagkakakitaan mo. 'Di ba? Yun yung pagkamalas-malas naman na. 'Di ba, Bernard?
Kaya sa ngayon, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaya baguhin mo na ha, yung mindset mo na hindi ka pogi, hindi ka likable. Unang-una talaga, bago ka mapansin ng iba, kailangan i-appreciate mo muna kung sino yan nakakaharap mo sa salamin. Kapag ka tinitignan mo ang sarili mo sa salamin, alam mo naman, 'di ba, na lahat tayo ay may flaws, 'di ba? Merong mga parang imperfections, 'di ba? Pero wag na ikaw ang magsasabi na hindi ka pogi, hindi ka likable, masyado kang seryoso sa buhay, ang boring mong kausap dahil yan ang i-absorb mo. Ang sabihin mo, likable ka. Yung kabaliktaran, likable ka. Oo, marunong ka makipagkaibigan, magaan kang kasama, masipag ka, at ma-effort ka rin. At dun, pogi ka, syempre. Yan lang yung mukha mo naihaharap sa mundo. Meron ka pa bang ibang mukha dyan? Ha? Wala na po. Bernard, Kuya Boy. wala. Siguro maskara makakapagsuot ka, pero 'di ba hindi ikaw 'yun Maskara nga 'yun. 'Di ba? Pero ikaw dapat ang mauna na mag-appreciate sa sarili mo bago ang ibang tao. Ha? Apo. Tandaan Kuya mo Boy. yan, Bernard. Bernard, kung meron kang gustong sabihin sa sarili mo ngayon, ano yun? Ito na ang pagkakataon mo. Dapat mangako ka sa sarili mo na mag-iiba na yung tingin mo sa sarili mo. May salamin ka ba dyan sa harap mo? Apo, meron, kuya. Sige, kausapin mo yung sarili mo, banggitin mo sa kanya. Dapat nga mag-sorry ka kasi hindi ka napopogian sa kanya. Sabi mo, hindi siya likable. Pare, sige, kausapin mo at sabihin mo yung mga pangako mo. Simula ngayong araw na to sa sarili mo. Go ahead, Bernard. Apo. Ayun, Kuya Boy. Simula ngayong araw na to, dahil dun sa mga payo mo, mas tatasan ko pa yung kumpiyansa ko sa sarili ko. So, hindi man siya sa physical na anyo, pero yung effort, saka yung mga kilos kailangan maging maayos. Magpakatotoo sa sarili, ganun. Magpakatotoo sa sarili ng hindi kailangang makaapak ng ibang tao. Laging may respeto, Bernard. Okay? Apo, Kuya Boy. Love yourself, Apo. pare. Mahalin mo yung sarili mo. Walang iba magmamahal niyan. Pwedeng talikuran ka ng mga tao. Pero ikaw, dapat mahalin mo, tanggapin mo kung sino ka talaga. Mabuhay ka, Bernard, okay? Apo, Kuya Boy. Salamat po. Maraming salamat din sa iyo, ha? At sa iba po dyan na medyo kinukulang nga ang inyong tiwala sa sarili. Tandaan po ninyo, yung mukha, yung katawan, yung kulay na nakadikit sa ating mga balat at nasa ating katawan. Walang iba maka-appreciate niyan. Basta tayo ay may ambag sa lipunan, meron tayong mapagmahal na pamilya, kahit pa nga tingin mo sa sarili mo ay imperfect, may silbi ka. Mahalin mo yung sarili mo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts. Dito tayo